Sa loob ng 2 dekada mahigit, halos araw-araw po sa programa kong Wanted sa radyo, Monday to Friday, nakakatanggap po ako ng reklamo tungkol sa mga pulis na abusado. Let me remind you, lahat kayo mga pulis dito, kayo po sa ating lipunan ang may isa sa pinaka-mahalaga at sensitibong responsibilidad na ginagampanan to serve and protect. Umaasa po kami sa inyong proteksyon laban sa mga masasamang loob. Ang siste, the truth is, masakit na katotohanan, sa halip na kayo po ang magpoprotekta sa amin, I'm just talking about doon sa mga abusado, kayo po ang nananakit sa amin. How can we trust you when in fact, supposed to be kayo po ang nagbabantay, kayo pong sumasalakay at nilalabag niyo po ang aming mga karapatang pantao. Karamihan po na inyo pong inaapi, inapastangan sa akin pong karanasan, base po sa data na meron po ako sa Wanted sa radyo, ay yung mga maliliit at walang kalaban-laban. Almost 99% sa mga nang-abuso ng ating kapulisan na abusado ay yung mga maliliit. Walang pinag-aralan. Pinaplantahan ang ebidensya. Pinagtitripan. Pinakukulong na walang kasalanan. At sinasampahan ng kasong direct assault to person in authority. And I just want to give an example kung gaano ka baluktot ang pag-iisip ng marami sa mga pulis nating abusado. I still remember many years ago, isang taxi driver lumapit sa akin na siya ay kinasuhan ng direct assault ng 5 pulis na may bitbit na arma light. How can that happen? At payat ko, I'm sorry kung nakikinig yung taxi driver ngayon, payat siya, maliit, at yung pulis, ang lalaki ng katawan at naka-arma light, and they were accosting this taxi driver na pinagbibintangan nila na nanloko na isang pasahero. Of course, pumalag yung taxi driver dahil di naman totoo. At nakasibilyan, kaya sinita niya kung sino sila. Aba, nagalit yung mga pulis dahil ba't pumapalag, hinulog, direct assault. Maraming ganung insidente na yung bang mga hindi ka panipaniwala, imposible. Pero nagagawang paraan ng mga pulis para mamagpag ang kanilang pagiging abusado. Marami sa mga pulis natin, especially mga bagong graduate, ay pumasok sa PNP dahil sa tsapa. And of course, mas marami ang mga bababae matitino. Dahil sa tsapa. Dahil may sa katuparan na yung kanilang pagiging bully, kumbaga magiging legit na ang pagiging bully nila because they have the tsapa. To prove to the world that they are somebody to reckon with, that they need respect. Respect mula doon sa maliit na kababayan natin na kayang-kaya nilang sipain. Now, let me tell you all this. Listening right now. Ang Senado ang magiging karma ninyo. Kung gaano kayo kaabusado doon sa labas at nagiging mga pilosopo at kaya nyo pakulungin o ipakulong ang mga walang kalaban-laban ng maliliit na mamamayan, dito matitikman nyo ang makulong. Pero kayo makukulong dito sa baba dahil kayo nagsisinungaling. Hindi kami papayag. Ang Senado, nagagawin yung kaming katatawanan tulad ng ginawa itong si Captain Juanito Arabejo na pinagmamasdan ko kahapon pa habang tayo ay nagipag-usap sa mga resource persons dito, lahat ng mga pulis ay nakayuko. Missing aso itong si Arabejo. At nakuha pang magsinungaling at gagawin kami parang tanga. Hindi niyo po kami pwedeng gawing tanga rito at hindi kami papayag, especially
si Chairman Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, na dati niyong kepe sa PNP. At hindi siya papayag, and of course, hindi rin kami papayag. So yung mga ginagawa niyong kabalastugan sa labas at pang-api sa maliit nating kababayan, hindi na po obra rito. At hindi niyo po pwede kami paikutin dahil meron po kaming dating Chief PNP na si Senator Bato de la Rosa, and nandito po ako na alam ko po mga karakas ninyo, just like the back of my hand. And lastly, kanina naman tanggapan ko si Lieutenant General Rodel Sermonia, like I said, who's been my friend for a long time, and he's been a very effective PNP officer na maraming beses na akong lumapit sa kanya para mag-refer ng mga kaso tungkol sa mga abusadong pulis at agad niyang natutugunan. At mabilis po ang naging action niya, Mr. Chair. And that's why he has this radio program from another TV station na effective naman at naging sumbungan laban sa mga abusadong pulis. And I commend you for that, General Sermonia. At sabi ko sa kanya kanina, Mr. Chair, anong problema, anong nangyari? Ba't nagkakagalito ang ating kapulisan? Sabi niya, hindi naman daw nagkulang ang PNP sa pag-nalagay ng mga patakaran, procedure na dapat sundin ng mga pulis for them to equip them to become a better policeman. Ang problema is sa implementasyon. Totoo yan. May mga police operational procedure. Pero hindi sinusunod. Bakit? Bakit? It becomes the culture, the norm, or the leadership? Colonel Alan Umipig, sa totoo lang, hindi ako nagagalit sa'yo. In fact, deep in my heart, I sympathize with you. Dahil hindi ka abusadong pulis. Ang kasalanan mo lang dito ay hindi ka naging matigas. Medyo naging malambot ka, mabait ka, hindi ka abusado. You did your best, sabi ko nga ng isang kanta, but your best wasn't good enough. Pinagsabihan mo sila, may paraffin test, yung mga suspect na mga pulis mo. Pero hindi ka sinunod. Bakit? Kasi nakita nila na malambot ka. Bakit? Kasi hindi ka makulit. A good leader, dapat is makulit. Mayat maya, paraffin test yan. Pag sinabi na hindi pwede, paraffin test yan. Otherwise, sasampahan kita ng kaso.